Okay guys, ayan, update tayo sa ating ginagawa na bahay. So, malapit nang matapos yung pag-aasinta. Ayan. Inuna ko lang ito kahapon itong ganito. Hanggang dito lang siya. Sa may part ng header. Baho na naman asintadahan nyo mamaya. So kahapon pa ito inasintadahan. No? Hindi ko binibigla asintadahan hanggang itaas. Para hindi siya matumba. Baka matumba siya kasi pag binigla yan hanggang itaas malambot pa. Baka matumba. So yung ganyan lang muna inuuna namin. No? Yan hanggang dyan sa may kapantay lang ng header. Para kinabukasan na naman yung itaas. Para matigas na itong ibaba. Lalot kung ganito. So dalawang mata lang yan na hollow blocks. So, medyo mahina yan ganyan pag idiniretso nyo baka mawala siya sa sahulog. Ganito lang palang ginagawa kong guide dyan to bakal. Yan 10mm. So nasa hulog naman yan. Isa gumawa tayo ng kahoy na butterboard, matagal pa yun. So inuuna namin yung hollow blocks sa poste. Baka may magsabi naman na mahina yung ganyang klase. So mas matibay daw yung una poste. So parehas lang na mahalos yan dahil parehas lang naman simento ang binubuhos dyan. Ang pinagkaiba lang ng nauna yung poste, buo siya. So hindi kagaya nung may hollow blocks na hindi siya pantay yung buhos. So ang ginagagawin na lang namin dyan, so halimbawa ito yung bakal, so masyadong dikit na ito, tatanggalin lang itong side na ito. Yan, kailangan magkaroon siya ng recovering na 4 cm o kaya 5 cm. So halos parehas lang rin naman ang tibay niyan. Kung nauna yung poste tsaka yung hollow blocks. Kaya lang nila nasabing matibay yung unang poste kasi kadalasan nag-aampaw yung ganitong buhos. So, kung masyadong dikit yung hollow blocks natin sa bakal, so mag-aampaw talaga yan. Kaya ang diskarte dyan, kailangan may allowance talaga siya galing dito sa bakal na 4 cm o kaya 5 cm para buo talaga yung buhos nung poste. Kung ano yung laki ng poste natin, halimbawa 25 by 25, masunod natin yung laki niya kapag nag-adjust tayo ng hollow blocks galing dito. So itong mga part na ito medyo dikit, so tatanggalin lang yan. Okay. Tapos habang binubuhusan, kailangan sinisiksik din siya para siguradong walang ampaw. So pares lang naman ang halo na ginagawa namin dyan pag una ang poste kaysa sa tsaka nauna ang hollow blocks bago ang poste. Pares lang ang halo, 1 to 3 din. 3 bags na graba, 2 bags na buhangin tsaka 1 sakong simento. So yung 1 bags na yun na buhangin, 10 pungki lang ang capacity nun, no? Bali 3 pungking is 1 yung buhangin, tapos yung graba 2 pungki. So sa tubig kayo na bahala mag-adjust pagka ganyan. Hindi naman natin sabi kung gaano karaming tubig ang dapat ihalo dahil minsan basa naman yung buhangin. Kaya tayo na lang mag-adjust paghalo ng pangbuhos. So yun, pag natapos na yung buhusan yan, bibiga na kami dyan sa ibabaw pag nabuhusan na yung mga poste. Okay.
Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye.